Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Dean Mel, salamat ng marami. Mabuhay ka. Magandang umaga sa iyo, Ted at DJ Chacha, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Dean Mel, inyo pong nabasa siguro yung kanilang press briefer ng Office of the Spokesperson ng Supreme Court and perhaps the notice and bank, para po dito sa pinagkokomento po nila na mga opisyalis ng gobyerno relevant doon po sa aplikasyon for TRO and status quo ante order mula sa kampo ni Senador Bato de la Rosa to prevent the government sa implementasyon ng ICC warrant. Ano po ang inyo pong paliwanag dito? Hindi nag-issue ng temporary restraining order. Ano ang signal niyan o kahulugan niyan? Significance. Una, ang Korte Suprema sa unang tingin, hindi nakita nila ang urgency. Siguro yun ang relasyon natin sa nangyari kagabi, no? Pangalawa, walang nakitang prima facie violation ng mga alagad ng batas, ng Constitution at ng mga statute natin. Pangatlo, parang itinataguyod nila ang presumption of regularity. Pangapat, tinataguyod nila o pinagpapalagay nila ng pansamantala na ang arrest ay isang lehitimong tungkulin ng gobyerno. Susunod, na kasi basta TRO ka, dapat pakita mo merong irretrievable damage na mangyayari doon sa petitioner. Mukhang wala silang nakita na irreparable damage na mangyayari sa petitioner, si Senator Bato, kung sakali-sakaling siya ay mahuli. At panghuli, pansamantala, kanilang nire-recognize yung ICC warrant may visa. Pansamantala lang naman. Yun ang mga kahulugan niyan. Kaya lang, binigyan ang gobyerno ng 72 hours to answer at ang kabilang panig, another 72 hours. So bagamat wala silang pangunang nakitang urgency dito sa hinihiling ng petitioner, siguro nire-recognize rin nila na kasi ang usapin tungkol sa kalayaan, liberty, jurisdiction, sige, tingnan natin, baka naman may mabigay pa kayong mga rason. Diba? May nagbibigay ng leeway ang Korte Suprema. Yan ang ibig sabihin niya. Opo. Moreover, Dean, pwede ba natin pong ipaliwanag lang ano ba ang kahulugan nito sa pangkaraniwan lang po na lengguwahe at paliwanag? Sabi nga po sa Supreme Court press briefer, sabi ho dito, Senator De La Rosa sought a temporary restraining order, TRO, a writ of preliminary injunction or a status quo ante order to prevent his arrest, detention or transfer without prior judicial authorization. Ano ho ba yung status quo ante order? Iyan ang kalagayan o sitwasyon bago ihain ang petisyon. Iyan. Okay. So in short, walang gagalaw. Walang gagalaw. Yung TRO, huwag niyong gawin. Ito, wala munang gagalaw. So okay. Yun. Sige po. So ibig sabihin, wala munang gagalaw. Nangangahulugan na kung ikaw si NBI, ako si Police, ako si Local Interpol, ay hindi ko ipatutupad ang arrest warrant na ito labang kay Senator Bato kasi walang galawan. Oo, ganun nga. In effect, ganyan. Pero wala nga, tama ka. Parang contradictory, parang sinasabi mo sa una, huwag niyong pagawa sa kanila ito, pero ibalik natin status quo ante, ibalik natin ang status bago ito nangyaring petition na ito. Opo. Pero in short, pero ang nangyari, wala namang ginawa ang ating Korte Yes, opo. Yun ang gusto nilang mangyari. Maglabas ng Supreme Court ng TRO or ay status quo ante order. Pero
hindi pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman at pinagkokomento pa muna ang mga respondents, yung tanggapan ni Presidente, right? Ano po din, and then pag sagot nila, meron din pong non-extendable na 3 araw si Senator Bato para po sa kanyang reply. Tama po ba yun? Tama. Bali, 6 na araw to. 6 na araw ito. Mm-mm. 6 na araw lahat. At pagkatapos, siguro magre-resolve na ang Korte Suprema. Okay. Ayan. Sige po, marami po ang kaisipan dito din, no? Yung mga nagtatanggol kay Senator Bato, ginagalang po natin yan, mga abogado niya. Kapag ganyan na walang inilabas na TRO, walang aksyon sa aming mga petisyon, sa aming kahilingan, dapat hindi mo na kayo gagalaw. Huwag niyo munang aarestuhin itong aming kliyente. Hindi kayo dapat mag-serve ng warrant na yan. Kasi nga, we have to respect yung Supreme Court sa kanilang kautusan na magsumiti muna tayo ng ating mga argumento. Okay. Ibang sitwasyon yan. Di ba, Ted, no? In short, itong notice ng Korte Supremang ito, ang inuutos lamang, gumawa kayo ng sagot. Pagkatapos niyang gumawa ng sagot, yung kabila naman, sumagot ka. Tapos na. Pero wala itong inuutos na tumigil kayo, mag-status ante kayo. So ano ang ibig sabihin nun? Technically, pwedeng hulihin si Senator Bato. Wala silang lalabagin na kautusan ng Korte Suprema. Kaya lang narinig nga natin kahapon, sabi ni Remulla, hindi daw sila pumunta doon para arestuhin si Senator Bato. Pero technically, walang hahadlang, walang makakahadlang ngayon sa NBI para hulihin si Senator Bato. Iyan ang significance niyan. So nangangahulugan, in the absence of a TRO or status quo ante order, pwede naman na iserve yung arrest warrant. Pwedeng gawin. Yan po yun. Technically, kaninyo ha, din kayo po nagsabi niyan, technically, Oo. pwede pa rin iserve yung warrant. Oo, totoo yan, Ted. Kasi itong TRO, normally kung i-issue yan, ibig sabihin, sa unang tingin, may nakita ng pagkakamali prima facie ang Korte Suprema. Therefore, nung walang TRO, it's the reverse. Wala kaming masyadong nakikitang sapat na argumento. So, yun, di ba? Kaya magsagot kayo, pagbibigyan namin kayo. Opo, Ayan. yes sir. Okay, pero meron ditong kolotilya, di ho ba? Sa kanila pong press briefer din. Opo, na without prejudice, ika po nila, to the court taking any interim or urgent measures as prayed for by Senator De La Rosa, should it become necessary. Eto na po tayo doon sa, ika nga, yung pong sinasabing hindi pagbibigay ng TRO o ito pong status quo ante order, sagot kayo dito, 3 days, pero maaari pa rin ng hukuman umaksyon kung kinakailangan, pag merong request itong si Bato de la Rosa. Tama? Tama. Kaya therefore, maaaring asahan natin sapagkat nangyari yung kagabi, baka maghain sila ng mungkahi o motion na sana ibigay na ulit. Opo. So, yan. So, parang because of a supervening event, na ginamit ngayon namin itong leeway na binigay nyo sa amin, eto ang pruweba, nakita lahat ng tao, bigyan nyo na sa amin. Parang yun ang hihilingin niya. Opo. So, yan. Opo. In other words, ano po mga kapatid, kasi nga, kagaya po ng atin na ipaliwanag nga kanina, kasi nung una, may mga panawagan sa Supreme Court din, bilis-bilisan nyo naman yung pag-action na yan sa TRO petition. Kasi nga, pati yung dati na pong petition ng pamilya ng dating Pangulo, kasi nga may standoff, no? Meron pong nalalagay sa alanganin ng institusyon dito po sa kaso ni Senator Bato para ma-resolve na ito. So we can at least, no, maka-move on na sila sa dami ng trabaho nila, etc. So, ang Supreme Court, umaksyon. Pero, walang TRO. Paliwanagan. Pero, sinasabi nila, pero kung kinakailangan, when necessary, a-action kami sa magiging petisyon nitong senador. Sa nangyari po kagabi, sa nangyari kagabi,
ikaw na Supreme Court ba ngayon, with all due respect, hahayaan mo ba na baka ito'y maulit pa? Di ba? So it will be prudent for them din. Ikaw na magsabi. Well, ako talaga, Ted, you are putting me on the spot. Pero, ito lang ang opinion ko, bata-bata na tayo, with all due respect to the Supreme Court, huwag silang madadala. Huwag silang madadala sa mga ganitong kaganapan kaagad-agad. Kasi, hindi lang, ang madaming tao ngayon, makikita mo sa social media, ano ba ito? Ano ba ito? Stage ba ito? Orchestrated ba ito? O tunay ba ito? Authentic ba ito? Doon lang sa mga pagdududang yon, dapat tignan rin ng ating Korte Suprema. Kung hindi ang mga tao sigurado, sino tayong makakasigurado na totoo ito? Diba? So I think the better part of prudence is for the Supreme Court, wala munang gawin, hintayin ang mga sagot. At diyan sa mga sagot diyan na sila mga tuwiran. No? Alam mo, kasi ang nangyari kagabi, with all due respect, bagamat, ang walang kalinawan ng napakadaming bagay at ang highly coincidental timing ay talagang nakapagbibigay ng madaming rason para maging skeptical ang mga tao. Sorry to say that. 'Di ba? Kasi ang daming mga katanungan, naririnig ko nga ikaw kanina, 'di ba? Yung mga ang daming putukan pero parang walang sugatan, parang may nakatao, parang bakit So ang daming mga katanungan talaga na dapat sagutin kasi alam mo kagabi nag-uusap kami ni Verhel Santos, siguro kilala mo. Alam mo, rin nagsasabi, alam mo, Mel, may para ka bang naamoy dito? Well, hindi ko Okay. mas natin, Opo. pero mukhang dapat, sinabi niya, madaming tanong ang mga Alright. journalist ngayon Opo. na dapat sagutin. Okay. Diba? So, Dean Mel, not to put you on the spot actually, but doon nga sa aking open-ended na it will be prudent for the Supreme Court sa inyo pong palagay not to agad-agad, 'di ba, magdesisyon kung meron mang petisyon yung kampo ng senador na sila'y pagbigyan agad-agad ng TRO o status quo ante order because of the questions arising dito sa mga nangyari. Di po ba? So sa inyo po, kasi ako sa akin, malamang, sabi ko nga, baka maglabas ng TRO dito sa Supreme Court para wala nang mangyaring ganyan. Pero ninyo, sandali lang. Pwede ba munang, siguro on their own, magtanong ang Supreme Court at gamitin din ang kanilang logic, ang common sense doon sa aking mga naipaliwanag na pinuntahan ng NBI despite the fact na alam nila na katakot-takot ang OSAA doon at mga Marines, etc. Ilan sila, paano sila nakapasok, paano sila nakatakas, etc. Go ahead, Dean. Oo, ang dami talaga mga talagang dapat sagutin, no. Kaya para sa akin talaga the better part of prudence linawin muna ang mga tunay na nangyari para hintayin ang mga sagot ng mga partido, no, sapagkat alam mo may sense kasi ang iba, may sense ito, I don't have evidence pero ma-feel mo yung sense na baka contrive yan baka contrive yan kagabi kasi nahandoon yung maliit na kulatilang sinabi mo binibigyan ng pagkakataon si Bato na humiling sa korte kung ano man ang dapat hilingin sa sitwasyon without prejudice. Nagtataka rin ako dun sa utos na yon, bakit one-sided lang? Dapat siguro binigyan rin ng pagkakataon ng gobyerno na gawin din yung pagkakataon na yon. Pero nahandoon na yun Kaya mahirap para sa akin para sa akin na ang Korte Suprema kumilos dito, pero dapat mag-decide sila kaagad-agad Opo. para yung constitutional impact nito maramdaman ng mga tao. Opo. Okay, so siguro din siguro po kung mamarapating lang po ng takapakinig natin, mga manonood o maging mga kagalang-galang ng mga senador na nanonood ngayon sa atin, siguro nga din, total naman ngayon, di ba, pinahigpit ng lalo ay presume ng OSAA na yan ang kanilang seguridad. Nag-iimbestiga yung SOCO and then ngayon hindi ka pwede makalapit doon kahit na media ka sa Senate compound. Hindi po ba?
we don't presume na meron na naman, quote-unquote, magtatangka na i-extract si Senator Bato. So most likely, hindi ito mauulit. Right? Alangan naman, di ba? So habang merong ganyang status quo sa sitwasyon, pinakamainam nga kaninyo din na yung pagsagot nitong executive, sagutin nyo na, huwag nyo na hintayin yung 72 hours. And then, ibigay ka agad, pasagutin yung kabilang panig, magdesisyon ng Supreme Court. Nang sa ganun, magkaroon na ito ng ending. Talaga bang pwede siya na hulihin gamit ang ICC warrant kahit na walang judicial, walang RTC na kinakailangan mo ng daanan? What do you think, Din? Tama rin naman. Alam mo, in a sense, makikita mo rin naman yung relevance na mag-issue ng TRO para may seguridad na walang mangyayari. Pero dapat, kung gagawin ng Korte Suprema yan, dapat agad-agad rin resolbahan ito kasi pinagmamasdan tayo ng buong mundo. At bakit nagiging sanctuaryo ang isang gusali na dapat maging pillar of democracy and civil debate na nagiging hideout, no? Ika nga, no? So dapat ayusin to. Itong Korte Suprema, dapat gawin nila ang nararapat dito. Pwede rin mag-issue tiyo for that purpose. At dapat resolvehin nila ito talaga. Yeah. Oo, kasi sabi nga ninyo, maraming agam-agam, maraming mga theory, na mga conspiracy theory na namumuo. Mahirap din na kung agad-agad ka na mag-respond doon sa mga nabalitaan mo, nakita mo lamang, maaari ding ikaw mahulog sa trap, di ka nga, di ba? Tama kuryente Supreme Court, di ba? Ibig sabihin ko mag-ikip rin sila because everything must be based on reasonable facts, no? Wala pa investigasyon, no? Nothing. Narinig lang natin kagabi, parte ng Senado, at siguro pati na rin ni Matibag, sabi niya wala na NBI doon. So yan, magkatunggaling mga kwento, no? So dapat malaman ng Korte Suprema at least reasonable if kung ano ang okay. At nga po kung paano kaya nga yung patayuin no, based on proof yung pong kwento na talagang merong armadong kalalakihan o NBI agents na pumasok para kunin si Bato. Diba? Patayuin nyo yun sa pamamagitan ng CCTV cameras. Right? Yun ang basic dyan eh. Diba? Yes, daming mga dapat patunayan. Yung nagigrill ng pader na sinasabi, ang dami. Diba? So, nagdidrill ng pader. Bakit? Parang na-imagine ko yung napapanood ko sa pelikulang parang pumapasok sa bangko na lumulusot ng gigre. Pero Money heist. Alam mo din. Oo, yan. Din. Yan yung mga expect ng mga tao eh. Hindi, at saka yung mga balita din na napanood may drilling. May mga ganun din kasi. Oo. Sabi ko nga kanina, alam nyo, sa pangyayaring ito, common sense ba, logic, kung ikaw si Armado, na kalalakihan, ilan ba kayo na pupunta doon? You will extract yung senador, alam mo na OSAA, di ba? May Marines, lahat sila napakarami. And then, gagawa ka pa ng ingay, magdidrill ka. Bakit? Para kunin mo yung, dadaan ka doon sa pintuan. Sabi ko nga, si Chris Hemsworth ng extraction? Alam niyo yun? Alam mo, Ted, sometimes parang weird eh. Anong klaseng kwento yun? Di ba? Parang hindi ka panipaniwala. Alam mo, ang na para bagang si Senator Bato nag-iisa lang siya o dalawa lang sila o tatlo lang sila. Hindi ba na pag-drill mo, kinuha nyo, sige, kunin na, dudukutin nyo, ilalabas nyo. Oo, dapat malaki-laki yung butas. Kasi kung sila lalabas anyway, baka doon, di ba? Hintayin natin po. Sana nga dito mag-press con, humarap sa media, and maging bukas sa katanungan ang OSAA. Kasi again, I will repeat for the nth time, this is OSAA's responsibility. This is OSAA's, ito ho ang kanila pong jurisdiction at pananagutan. Alam mo, Ted, wag lang nilang pigilin ang mga journalist at mga media man na magtanong. Kagabi, hindi yung ba narinig? May nagsasabing, wag kayong magtanong ng leading question. No leading question. Ano pa kailan nyo? Dapat itanong.
Ask the hard questions, di ba? Narinig mo yun? Narinig ko yun eh. Do not ask leading question. Do not ask leading question. Sabi ko, pambira naman yun. Bakit ganon? So, dapat pahintulutan nilang liberal questioning talaga yan. Okay. Well, anyway, hindi ko alam ngayon kung sarado ba totally ang Senado, ano ang reaksyon ng ilang mga kapwa senador sa pangyayaring ito, because again, ang lahat ng ito, this put the institution in a very, very awkward situation. Yes, it devalues the integrity of this institution. Bottom line po din dito mga kapatid, ano? Kayo na din po ang magsabi nga ang inyo pong prinsipyo na gustong ihayag nung una pa man po sa prinsipyo nga nitong protective custody sa isang miyembro nila na nahaharap po sa aligasyon ng crimes against humanity. Doon pa lang po nagsisimula na ito eh. Go ahead din. Parting. Kagaya ng nasabi ko noon, no, itong tinatawag na protective custody ay walang base ito sa konstitusyon, walang base ito sa batas, at sinasabi nila tradisyon. Pero ang tradisyon, hindi ano yan eh, hindi parang fossil yan. Kung tradisyon nga yan, ang kalakasan ng tradisyon, the strength of a tradition is for it to be able to adapt itself and recontextualize depending on the situation. Ang situation na ito, hindi mo kinikitil ang paghahayag o pagsasalita, pero inaalagaan mo at kinakanlong mo ang isang taong di umano'y sinacharge ng crime against humanity. Huwag nating gawing sanctuary ang ating institusyon na napakaganda na parang hideout ng isang tao at ang mga senador pa ang parang nagkakanlong. No? It devalues the integrity of the institution. Diba? Yeah. Okay, so Madam Chair, do you have some... Thank you. We're learning. Dito po sa naging usapang ito, napapaisip tuloy kami bigla ngayon ng mga coincidental timing na sinabi mo, Attorney Dinmel. So maraming salamat na bukas ang isipan naming lahat sa mga posibilidad doon sa nangyari kagabi. Thank you for explaining. Okay. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you very much, Dean Mel Santamaria. Paliwanag doon po sa naging desisyon ng Supreme Court sa petisyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.